Kamusta? So meron na naman tayong kabuting-tingan na gagawin ngayong umaga. Ito ay stand electric fan. Ayan. Ito pala ay binigay na sa atin, no. Ito ay ginamit sa school. Pero sabi ni ma'am ay ayaw nang gumana. So susubukan natin na ayusin, no. I-check natin kung ano ba yung dahilan bakit ayaw nang gumana o ayaw nang umikot. So papakita ko sa inyo yung full video nito, no, kasi yung unang gawa natin na video ay ang sira niya yung bushing at ang shafting, no, kaya matigas ang ikot. So ito hindi ko pa natitingnan, no, ngayon ko pa lang siya bubuting-tingin talaga. Yan. So papakita ko sa inyo na tatanggalin natin yung screen nya, LEC, yung motor. Check natin, no? So simulan na natin 'to. Para makaiwas na rin tayo sa siyempre pagpapagawa, no? So kung meron kayong ganitong mga electric fan, kung ano yung ma-check natin na sira, ay ganito na lang ang gawin nyo, no? So papakita ko sa inyo. Yan. Natin 'to, ang kanyang frame. Ayan. So, papakita ko sa inyo yung video kung paano natin sa aayusin, no? So bago pala natin na i-check natin unang-una, no, itong kanyang LEC. Dapat itong LEC na to ay meron siyang free wheel, tinatawag, no. Pag pinaikot natin siya gamit ang ating kamay, dapat mayroon pa siyang lakas para umikot sa kanyang sarili, no? Maikot pa siya. So susubukan natin 'to para malaman natin agad kung ano ba yung sira or problema, no? So iikotin natin. So napapansin niyo, napakatigas, no? Hindi siya kaya ng ating kamay. Ayan, napakatigas. Siguro hindi na lilinis to, no? Or talagang sira na yung kanyang shafting tsaka bushing, no? Kaya titingnan natin, bubuksan natin yung motor. Ayan, no? Wala siyang kusa. Dapat may kusa yan, no? Ayan, gamit yung ating kamay. Dapat mayroon pa siya natitirang pwersa para umikot. So wala, no? So tanggalin na natin. Aray, tigas. Yan. Tanggalin na natin siya. Ngayon isusubukan muna natin siyang i-plug, no, or isaksak para malaman natin kung sira na kaagad or sira na yung motor ng electric fan. Pag hindi siya umugong, ibig sabihin ay may problema na ang kanyang motor. Pwede rin yung kanyang problema ay ang kanyang fuse. Pwede rin ang kanyang problema ang kanyang capacitor, no? Kasi kung sira ang capacitor nito, pag sinaksak natin ito ay kahit paano iikot pa siya, no? So subukan natin i-plug. Tapos titingnan natin kung uugong ba siya. So wait lang. So yan, o, naka-plug na siya. Nakikita nyo naman. Ayan. Naka-plug na siya. So susubukan natin siyang paandarin. So kukuha lang ako ng papel para papakita sa inyo na kung uugong siya o hindi. No? Sabit lang natin yun dito. Dapat umugong siya. O dapat may vibration yung kanyang makina or itong kanyang housing. So i-on natin. So meron siyang ugong, no? Nga kabads, hindi lang siya malakas. Meron siyang ugong. Hindi dapat nag-ano to eh. Meron siyang ugong. So ibig sabihin, ayun, no, ramdam na ramdam ko yung kanyang vibrate. Kanyang vibration. Ayan. So
goods pa yung kanyang motor na ito, no? Sa tingin ko. Goods pa ang kanyang motor. So titingnan natin yung motor. Babaklasin natin yung housing niya. No? So bago tayo magbaklas, check nyo muna to kung may tornilyo. Kasi minsan yung ibang electric fan may tornilyo yan. Kaya pag hindi nyo alam, binunot nyo ng persahan yan, masisira yung kanyang gearbox sa loob. Yun yung ipapaswing. No? Bunutin muna natin para safe. So may vibration siya, no? Ibig sabihin okay pa yung kanyang motor. Subukan natin baklasin. Siguro napakadumi na nito kasi nga ginagamit niya sa school, siguro hindi nalilinis, no? Ayan. Ito walang tornilyo, ihilahin lang natin to, no? Ayan. Kasi walang yun eh. So nakita nyo yung motor. Nakita ko sa inyo. Ayan. So medyo madumi nga siya. Pero mas okay tong ano niya kasi wala masyadong mga buhok-buhok, no? Kasi yung electric pa natin, syempre humihigop yan ng hangin, papasok yan dito sa loob ng ating motor. Kaya yan din yung isang cause ng pag stock ng shafting tsaka bushing, no? So babaklasin natin. Papakita ko sa inyo yung pinaka motor ng electric fan, no? Nga pala tayo hindi eksperto sa mga ganitong ano, no? Kaya pagpasensya nyo na, tayo mabuting-ting lang. Sinusubukan natin na mag-ayos ng mga bagay-bagay na kaya naman nating ayusin, no? Kasi naman magpapagawa pa tayo, di ba? Meron naman tayong oras sa paggawa, no? Kaya na-stuck yung ating bushing at shafting, hindi kasi nalilinis, no? Yung electric fan kasi talaga dapat 2 beses linisin sa isang linggo, no? Kasi na-stuck na yung mga alikabok, no? Sabayan pa ng mga, siyempre, mga buhok-buhok, balahibo, kung may mga alaga kayong pusa, aso. Yan, dumidikit yan doon sa may dumidikit yan sa may langis. Mga langis-langis niya. So napansin ko dito, no, parang kinalkal na to or pinagawa na to ng may-ari. No, dapat hindi ganito yan eh. No? Hindi dapat ganito yan. Pakita nyo ba mga kabads? Ayan, dapat hindi ganito yan eh. Siguro pinalitan na ng makina to. No? Pinalitan na ng motor. No? Ayan, no? Hindi na siya, no, hindi dapat ganito eh. Pagkaka-set up ng bagong electric fan or yung hindi pa nagalaw na electric fan, no? So titingnan natin. Ayan. Pakita ko sa inyo yung pinaka full video para kung na-encounter nyo yung mga itong electric fan sa inyong mga sa bahay nyo, may idea na kayo kung anong sira, diba? Kahit ipagawa nyo siya, at least may idea na kayo kung anong sira para hindi na kayo magano mamaya. Syempre hindi natin maiwasan, mayroon talagang mga gumagawa or hindi naman natin sinisiraan yung mga eksperto sa paggawa ng ganito, no? Pero may mga iba talaga na kahit maliit lang yung sira ay malaki ang malaki ang babayaran nyo or papalitan ng pyesa, diba? At least may idea na kayo kung ganito lang yung sira, no? Matigas ang kanyang pag-ikot, no? Para aware na rin yung magagawa na may idea kayo kung ano yung papalitan, diba? Ganyan. So tatanggalin natin yung motor. Ito. Nakita nyo ba? Ayan, tatanggalin natin itong mga tornilyo na to. Ayan, nakita nyo ba? Hindi kasi maliwanag ang aking cellphone or ang ating camera, no? Gamitan muna natin ang WD-40, no?
para mas smooth ang kanyang konti lang naman. Ayan. Hindi naman natin kailangan masyadong maraming WD-40 ang ilagay. Konti lang. Magka-smooth lang ang kanyang pag ano. So napansin ko umiinit siya, no? Umiinit yung motor nung sinaksak natin. Yan, no? Ibig sabihin yung power ay continue yung kanyang pagdaloy. Ibig sabihin ang fuse niya ay ayos. Walang problema ang kanyang fuse, no? Ang fuse kasi pag nasira, dito yan kasi mga kabads. Ayan, nakikita nyo yan. Ito, puti na to. Ayan, dyan sa loob yung fuse niyan. So pag nasira ang fuse niyan, nahihirapan tayong magkabit niyan kasi napaka-maselan, no? Baka maputol ang kanyang mga, ano ba tawag dito, mga stand. Ayan, yung mga malilit na wire na yan sa loob. Yung copper wire na yan. Pag nasira yan, hindi na natin maibabalik, no? Nahihirapan tayo. Pero may paraan naman dito para kung sira ang kanyang fuse ay pwede namang i-bypass, no? Sana magkaroon tayo ng video ng ganun, no, sa sunod na ano, para maituro ko sa inyo kung paano yung tamang pag-bypass. No, yung iba kasi ginagawa nila ay direkta ang pag-bypass, walang fuse. Pwede yung magka-cause ng sunog, no? Yung iba naman, ang ginagawa nila, tinatanggal talaga nila, yung mga eksperto talaga sa paggagawa ng mga ganito, tinatanggal nila tong puti na to, binabaklas talaga nila, pinapalitan nila yung fuse sa loob. Napakaselan nun mga kabads, nahirap yun. So next time video pag meron tayong ano. So tanggalin na natin to, no? Tatanggalin ko muna. Ayan. Yun, medyo lumuwag na yung tornilyo niya kasi meron tayong ginamit na WD-40. Yan mga kabads, pag kayo ay magdi-DIY ng ganito, huwag kayo basta-basta mag-tornilyo. Bakit? Matigas kasi yan. So kailangan nyo talaga ng WD-40 para lumambot. Or mawala yung mga bara ng alikabok. Yan. So, pasensyahan nyo na yung ating video, ha. Medyo di nyo na ata klaro. Ayan. Gamit lang tayo ng stand. Mahirap kasing mag-video pag may hawak tayo. So yun o mga kabads, natanggalan natin yung tornilyo niya. So papakita ko lang sa inyo yung pinaka loob ng motor, no? Ay hindi, mayroon pa pala tayong tatanggalin, kalimutan ko. Wait lang, ha. Mayroon pa pala tayong tatanggalin dyan. Ayan. So tanggalin muna natin tong kanyang swing. Kita nyo ba? Hindi kasi natin matatanggal yung pinakamotor niya kapag hindi natin tinanggal tong swing, eh. Wait. Sa pagtanggal nito mga kabas, dapat dahan-dahan lang, no? Kasi pwede nating masira yung kanyang mga strands, yung mga copper wire na yun sa loob sa motor. Yan, kasi pag naputol yan, nahihirapan na tayo magbalik, no? Or talaga masisira ng ating electric fan. So, pagtanggal nito ay dahan-dahan lang, no? Nakikita nyo ba? Ayan. Dahan-dahan lang natin siyang mahugutin. Kasi mahirap, masira pa lalo, madadagdagan pa yung trabaho natin. So luwagan natin to. Sana maayos, oh. Sana madali natin to, no? Dahan-dahan na paghugot. Ayan. Napakatigas, no? Kasi napansin ko medyo kalawang na yung kanyang shafting. At napaka-alikabok.
doon sa pinaka rotor ng electric fan. Tigas. Meron palang harang. Tanggalin muna natin yung kanyang harang. May harang kasi sa harap. Lang kukuha tayo ng plies. Tanggalin na natin itong kanyang lock. Lock kasi yan sa may LC niya eh. Kailangan matanggal natin yan. Tanggal na yung lock, tapos dandaan natin hugutin. Yan. So hinugot lang natin pala kasi binawasan natin yung tornilyo niya, no? Tinanggal natin. So ngayon iiga na natin. Nahirapan tayong matanggal natin to eh. Gamitan natin ng WD-40. Pakatigas. Hindi kasi nalilinis to eh. Yung rotor lang naman natin kailangan eh. Yung rotor lang. Para makita natin yung buong shafting. Dito matatagalan tayo dito, no? Kasi napakatigas. Ayan, natanggal natin. Ito lang ang kailangan natin dito. Itong rotor. No? Kasi ito yung nakaano sa shafting. Ito ang shafting, no? Kailangan mahugot natin 'to. Parang napakatigas niya. Ayun, no? Papakita ko sa inyo bakit ayaw umikot, no? Klaro ba? Ayun, no? Napakaitim. Yan kasi yung mga alikabok na naipon. Ayun, no? Nakikita niyo sa may katabi ng dilaw yung kanyang spacer. Yan, napakatigas kaya ayaw umikot. Yan, kalawang. Tsaka sama ng mga alikabok, no? Kaya kahit anong natin tanggal kanina, nahihirapan tayo. So, gamitan natin ng WD-40. Kita nyo ba? Sprayan lang natin para matanggal. Konti lang. Lumambot lang siya. Yan. Napakatigas ng ikutin, no? Oh. Yan. Nilagyan na natin WD-40. Kailangan natin siyang ikutin para yung WD-40 ay sumiksik sa kanyang mga kaduluduluhan, ang mga singit-singit niya. Ngayon, napakatigas, no? Kailangan natin gamitan ng plies. Ayan. Ito lang naman ang kailangan natin makuha eh. So pag tayo magdi-DIY, ingatan natin to. Yan o, mga copper wire na yan. Kasi pag nasira yan ay babay na ang ating electric fan. Diyan ay ikot na ng ating kamay. Tatanggalin natin siya para malinis natin yung baka pwede pang gawa ng remedyo. Itong shafting niya at ang kanyang bushing or kahit itong shafting lang. No? Napakatigas.
Ayaw niyang mahugot. Dapat nahuhugot na yan eh. Nakikita niyo ba? Ayan. Mukhang napalaban ako dito ah. Napakatigas. Ayaw. Ayun. Nakuha natin. So napansin nyo, ayan mga kabads. Wala tayong wait lang. Papakita ko sa inyo. Ayusin ko lang to. Sana ating camera. Yun, natanggal natin oh. Medyo pinagpawisan ako dun ah. Ayan, nakikita nyo na sobrang itim. Ayan. So, sana swertein tayo no. At kaya pa nating remedyohan tong ano, shafting nya. No, check natin yung bushing. Yung bushing dito. Ayan, napakaitim oh. Ayun, parang nakita ko yung kanyang bushing ay goods pa naman. Wala akong nakikitang parang awang-awang dyan. No? So, dito tayo magano sa shafting. So, ayan oh, napakadumi. Ayan. Tingnan natin kung mariremedyohan natin to. No? Gamitan na natin WD-40. Ayan. Ayun, napakaitim oh. Nako, mukhang nakikita ko na yung mga gasgas na ayun, mga gasgas oh. Ayun oh. Atin. Pakita ko sa inyo yung gasgas. Na isa sa mga dahilan bakit ayaw umikot or napakatigas umikot, no? Ayan, ito na talaga yung pinaka full video natin dito na ang issue ay umuugong ang motor at napakatigas umikot, walang free wheel, no? So yan, tsaga-tsagain nyo na lang kung interesado kayo sa mga ganitong bagay. Yun, may problema kayo sa kanyang mga electric fan, kung ayaw nyo magpagawa ay ganito lang ang nating gawin, no? May konting idea ka lang sa ganito ay kayang-kaya mo nang gawin. Ayun, napakadumi, pati yung rotor napakadumi oh. Yan. WD-40. Punasan natin. Ayun, napakadumi oh mga kabads. Ayan. Punasan natin na maayos para makita natin yung gasgas na sinasabi kong dahilan, isa sa mga dahilan bakit napakatigas umikot ng electric fan. Ayan no, kitang kita nyo. Diba, klaro ba yung camera? Camera ay yung ano, video. Saan na ba yun? Ito, ayan o, yung mga guhit-guhit na yan. Klaro nyo ba? Pangit kasi yung cellphone ko eh. Pangit ang camera ng cellphone ko. Ayan, ito, ayan, itong part na to, ayan, puro gas-gas. Ngayon, pag mag-check kayo nyan, pakiramdaman nyo sa inyong daliri or yung sa inyong kuko. Ayan, magaspang. Ayan, napakagaspang nya. So, ito yung dahilan bakit ayaw umikot, no? Or matigas ang kanyang pag-ikot. Isa na to sa mga dahilan, tsaka yung sa bushing. Pag nasira yon, nagkaawang, tulad nga doon sa una kong video na ginawa, pag nasira ang bushing ay ito yung ganyan din yung magiging dahilan, ayaw umikot, matigas ang ikot. Papalitan talaga yon, no, ang bushing. So napansin ko naman yung bushing niya okay pa naman, no. Wala akong nakikitang parang bungi or gasgas. So ito lang siya. Ito guys, nagagasgas to kasi nga naiipon yung mga alikabok dito, no? Naiipon kaya ganyan. Ito ngayon, re-remedyohan natin siya. Kasi wala tayong pamalit na shafting. Ayan, klarang-klaro nyo na yung gasgas oh. Ayan, kulay itim. Ayan, napakadumi ng kuko. Ayan. Subukan natin remedyohan gamit ang liha at WD-40. No, lilihain natin siya. Ayan.
Yan. Lihain natin siya. Kahit yung mga 1,000 na liha lang or mga 800 o kung ganun na liha. Yan. Ganyan din natin yan. Ikot-ikutin lang natin hanggang sa luminis siya at mawala ang kanyang gaspang. Mukhang malala na yung gaspang na ito mga kabads, no? O kasi no, klarong-klaro niya na, di ba? Ayan. Napaka ano, ayan. Subukan pa rin natin siya lihain, baka sakaling gumana siya at pag binalik na natin yung kanyang motor. Ayan, napakatagal. So yun, no, mga kabads, na is na natin siya. Makapal na ang kanyang gaspang. Pero mas okay na siya ngayon, no? Mas hindi ko naramdam or mas smooth na siya. Hindi katulad kanina na pag ng kuko natin ay naghahagdan-hagdan. Ngayon hindi na. Niliha natin siya ng niliha. So kung wala tayong langis, ito dapat lagyan ng langis konti lang, no? Para pag tama niya sa bushing ay madulas siya or smooth lang siya. Pero WD-40 lang pwede na. Ayan. Ayan, wala tayong langis eh, nakalimutan natin magdala, no? Ayan. So sa kabila ganun din, no? Dalawa kasi yan mga kabads. Pag nasira to, meron din yan dito. So ito okay naman siya, no? Wala naman ako nakitang gas-gas. Yan. Smooth lang siya. Linaw ba yung camera ko? Ayan, no? Walang gaspang. Ayan, kasi pag nagkagaspang to, dalawang to, at hindi na kayang lihain or gawa ng remedyo, palitan nyo na to, no? Kaya mahalang pagpagawa ng mga electric fan dahil sa ganitong ano, sira kasi tatanggalin nila to eh. Yan, dapat susukatin pa nila yan, dapat parehas ang sukat, tapos papalitan pa yung bushing, no? So ito okay na tayo dito, no? Susubukan natin mga ikakabit. Tingnan muna natin yung motor. So yan, lapag na natin. So sana naintindihan yung mga pinagsasabi ko. Ayan, oh, napakadumi. Kung napapansin nyo yung bushing nya, tuturo ko sa inyo. Mahirap talaga kumuha ng video. Ayan. Ito yung bushing nya. Ayan, oh, itong bakal na yan. Yung maliit na yan, yan. Yung puti. Ayan yung bushing nya. So pag nagasgas yan mga kabads, pinapalitan nya na yan, no? Sprayan lang natin. Tapos yan din yung foam, no? Dapat nilalagyan ng langis yan. So sa tingin ko may okay pa naman yung kanyang ano, no? Foam. Kanyang bushing ay okay pa, no? So okay na yan, no? Huwag na natin pakialaman. May WD-40 na siya. Linisin lang natin siya konti. Kasi may nakikita akong dumi. Ayun, oh, napakadumi, oh. Oh. Yan ang dahilan bakit ayaw umikot. Matigas ang kanyang ikot. Ayun, napakadumi ng cotton buds. Pag nililinis na nyo ng tama yung inyong electric fan, hindi ganyan dapat kadumi yan, no? Kaya sabi ko, or mas maganda kung linisin natin 2 beses sa isang linggo. Lalo na yung laging gamit na gamit yung electric fan. Ayan. Ayan, napakadumi. Linisin lang natin. Klaro nyo ba? Ayan. So yun, no?
Okay na tayo dito. Hindi na natin pakialaman yung iba. Dahil wala naman tayo nakikitang mga ibang problema, no? So, dalawang bushing yan, no, mga kabads. Sana hindi sayang yung pagod natin dahil napalaban ako dito. Sana gumana. Pag hindi siya gumana, ay kailangan na talaga natin palitan ng kanyang shafting. No, bibili na lang tayo. No, yun, no. Klarong-klaro pa rin yung gas-gas, pero mas smooth na siya kaysa kanina. Ayan. Ayan, ito, dalawa yan sila, bushing. Pag nasira yan, papalitan nyo, dalawa. Sprayan lang natin. Ayan, no, klarong-klaro pa naman siya na may langis yung kanyang foam. No, kailangan kasi may langis yan kasi yan yun yung nagpapalambot sa kanyang pag swing or sa kanyang pag-ikot ng shafting. No, pag nasira yan ay mabusisi din yan, tatanggalin yan, papalitan. So kaya medyo mahal talaga ang magpagawa. Siguro mga 250 or nasa 300, no, yung iba. So kayo kung may mga sira kayo dyan at interesado naman kayo matuto sa mga ganito or gusto nyo lang mag DIY, no, ay ganito lang gawin nyo, no, sa inyong electric fan. So okay na, no. So ibabalik na natin siya. Ibabalik ko muna yung katawan, tapos papakita ko sa inyo na kung gagana ba yung ating ginawa, no. Kung hindi gagana, ang problema nito ay ang kanyang shafting. So itong bushing niya ay okay pa naman, no. Ayun, no, wala akong nakikitang bungi, no. Ay, mukhang meron na. Ayan, may bungi, may konting bungi. Pero subukan pa rin natin, no, kung kakayanin pa niyang magpa-ikot kasi babara kasi yung ano diyan, yung kakapit kasi yung shafting diyan sa bungi na yan. So pag ayaw gumana, mga kabads, ito ang problema, shafting tsaka bushing, papalitan natin, babaklasin natin yan. At sa susunod na video ko na lang yan, no. So yung ganitong issue, no, meron akong in-upload dati na video. Ganito yung issue niya, matigas ang ikot pero umugong ang motor. Nagawa natin siya ng paraan. Nadali lang natin siya ng linis at ng liha. No, niliha natin yung shafting. No, tsaka walang problema yung bushing. Yun ang issue nito, no. Pag hindi gumana ay yung shafting talaga at bushing ang papalitan. So kakabit ko na para mabilis dahil mahaba na yung video, no. Ganun lang yung pagtanggal, dahan-dahan lang. So kakabit ko muna siya, tapos papakita ko sa inyo mamaya. So yun, no, mga kabads, nakabit na natin yung kanyang motor. Ayan, ang kanyang bushing, yung LEC. Ayan. So papakita ko sa inyo kung gumana ba yung ginawa natin, no. Linis, tapos is ng shafting, no. Kahit meron siyang tama, ay makikita natin kung gagana ba siya, no. Ayan. Pag gumana siya ay jackpot tayo, no, kasi itong electric pan na to ay binigay lang sa atin. So sayang naman kung i-dispatcha or papatimbang natin or no, papagawa pa natin. So kaya binuting-ting ko na. Ayan, so nakasaksak na siya, no. Ayan. So subukan na natin, no, mga kabads, kung gagana ba yung pinagagawa natin. Ayan. Okay na siya, no. Kahit may tama yung shafting niya, yung bushing. Okay. Kasi kung di iikot yan, ay yun talaga ang problema niya. Walang iba. Dahil ang kanyang motor ay gumagana pa naman, umuugong, no. So ito, pakita ko sa inyo kung gagana. 1 count natin. 3. Yun, no, mga kabads. Naka number 3. Ayan, napakalakas. Oh, yun. No, naka number 3 siya, mga kabads. So subukan natin yung ano niya. Off. Off natin siya. Ayan, meron na siyang free wheel. Yan yung sinasabi ko kanina. Dapat meron siyang kusang pag-ikot. Gamit lang yung ating kamay. Ayan, o. Yan ang sinasabi ko na dapat may free wheel siya. Ganyan, ganyan siya.
No, kanina kasi nung binaklas natin siya, chinek natin siya, napakatigas ng iikot, no? So WD-40 lang tsaka is okay na. So hindi tayo naglabas ng pambili ng pyesa or kung ano-ano pa, no? Ganun lang, linis lang. Number 1. Oh, yan, napakalakas na, oh. Ang ganda talaga ni ate, oh. Ayan. Number 2. Ayan, nakikita nyo, napaka-smooth na ng takbo ng kanyang ano, rotor. Ayan. Number 2. Oh, number 2, napakalakas. No, number 3. Ganyan, number 3 na tayo. Subukan natin ulit. Oh, number 3. So, yun lang na mga kapads. Sana meron kayong konting natutunan. Number 1 lang natin dahil napakalakas. So, ganun lang yung pag-ayos ng electric fan. Na ang issue ay bushing shafting. Pag hindi kinaya ng is ay palitan nyo na ang bushing at shafting nya. Yun ang pinaka-the best doon. No? Yun lang. So nakalibre na tayo ng electric fan. At pasyensyahan nyo na yung ating video kung magulo at yung ating pagpapaliwanag, no? Dahil nga hindi naman tayo masyadong eksperto sa ganito, mabuting-ting lang tayo nag-upload ng mga video na pwede natin mapunan ng konting idea sa ating mga pang-araw-araw na gamit, no? So napakahaba ng video. Kung natapos mo to ay paki-like na lang para hindi naman sayang yung effort mo sa time panonood. So yun lang, no, mga kabads, maraming salamat. So, ibabalik ko na yung kanyang housing at para ito ay magamit na, no? So yun lang, salamat, God bless.